Ano na kayo, mag-prepare kayo kasi may paparating na kaaway. Pero kapag yung watchman ay hindi nagbigay ng warning, sa bawat patak ng dugo na mamamatay within that city, sisingilin yan sa kamay ng mga watchman. At alam nyo ba ang kaparusahan during the Old Testament times? Pugot ulo para sa watchman na mamamatay. Pero kapag ang watchman naman ay nagbigay ng warning, nakita niya may paparating na kaaway and then nagbigay siya ng warning, mag-prepare na kayo kasi may mga kaaway. Tapos yung mga tao ay relax pa, parang, malayo pa yan. Kasi ganyan lang normally na tao di ba? Malayo pa, next week pa nga yan malayo pa yan. Tapos biglang dumating at siya ay namatay, yung namatay na yon, yung dugo niya ay hindi sisingilin sa watchman. Bakit? Kasi nagbigay ng warning yung watchman. Now, ito po yung ilagay nyo sa inyong isipan. You are the watchman of your own family. Okay? Now, tandaan nyo po, ang bawat tao supposedly ay mamamatay. At ikaw ang nakakapakinig ng salita ng Diyos at ikaw ang nakakarinig ng katotohanan. That's why God gave you the responsibility to be the watchman of your own family. Family muna. Wag na muna tayo pumunta sa community. Yung sarili nyo munang pamilya. Sa madaling salita, bawat isa na miyembro ng inyong pamilya na mamamatay na hindi nakapakinig ng warning mula sa Diyos, ikaw at ako ang mananagot sa Panginoon. Do you understand na palagi ko pong ipinipreach dito? Sa mga tatay, sa mga nanay, you are responsible of your own family. Na isang araw, mananagot ka sa Diyos, pananagutan mo ang sarili mong pamilya, hindi yung pamilya ng iba, kundi yung sarili mong pamilya. Because you are the watchman. Okay. Now, tingnan natin dito sa lesson. The reality of life. Okay? Ano ba ang realidad ng buhay? Ano ba ang buhay natin sa ibabaw ng mundong ito? Now, ang sabi po ng Bible, totoo ba ito? May mayaman, may mahirap? So, yung mayaman, pag golf-golf lang, yung mahirap, construction worker, bihin natin tricycle driver, or kontrata lang dyan. Now, paanong mangyayari na mag-aabot itong mahirap at saka itong mahirap at saka itong mayaman? Hindi sila magpang-abot Sa katayuan sa ibabaw ng mundong ito, hindi sila magpang-abot. You know why? Kasi napakataas ng mayayaman. Marami silang pera Even sa batas, sad to say, sabi nila ang batas, ang emblem ng atin pong constitution, isang babae na merong piring, di ba? May ano tawag yan? Blindfold. Tapos merong balance na hawak. Pagdating sa mayaman, pagdating sa mahirap, minsan sa ibabaw ng mundong ito, bias talaga. Kung sino yung maraming pera, siya yung maraming pabor. Kung sino yung maraming pera, siya yung maraming kinakain. Mamigay naman kayo. Iabot nyo sa iabot nyo. Iabot nyo. Parang nakita ko, kayo lang ako makain. Yung iba, kawawa. Dennis, baka himatayin ka. Sige. Yan. Dito sa kanila, nahihiya pa si Dennis yan. Kasi, okay lang, walang problema diyan. Kung gusto nyo, again, ulit ko, kung gusto ng kape, kung gusto ng Energen, huwag kayo mahihiya Punta lang kayo doon, may mainit na tubig doon, may tasa, at may piyaya po. Ginaldo, ano nyo na yung piyaya kay Ma'am Neng. Bigay mo na kay Ma'am Neng yung yung piyaya or yung
Para hindi kayo aantukin. Okay? So, sa ibabaw ng mundong ito, ang reality is that kung sino yung maraming pera, siya ang maraming pabor. Kung sino yung mahirap, natural siya yung laging kawawa. No, siya yung laging kawawa. Siya yung palagi na hindi nakakakuha ng favor. Kung sino yung walang pera. So, pero ang Bible, nagsabi ang Bible. Tingnan niyo yung sinabi ng Bible dito. Proverbs 22:2. The rich and poor meet together. Merong meeting place between the rich and the poor. Now, hindi mo pwedeng baliin ang scripture. Sa ibabaw ng mundong ito, parang ang hirap magtagpo ng mayaman at saka ng mahirap. 'Di ba? Langit at lupa yung diferensya. Pero ang Biblia mismo nagsasabi na meron silang meeting place. Merong isang lugar o isang pagkakataon na kung saan yung mahirap at saka yung mayaman ay magmi-meet. Okay? Hahanapin natin ngayon yan para makita natin yung responsibility natin as a watchman. Now, meet Juan de la Cruz. Okay? So, fictional lang yan ha, sa honor ng GIF or ng picture or video na ito ay credit to him or credit to her. Okay? So, meet Juan de la Cruz. Palagay na natin, ang pangalan niya ay si Jose. Hindi, Juan de la Cruz na lang, si Juan. Okay? Ipalagay natin, ang pangalan niya ay si Juan. Nasa ICU, yung ICU na yan, karamihan, later on, nagiging ICU no more. Di ba? Ngayon, pero of course, yung iba naman, ay una ICU, pero katagalan, nagiging see you later. So, ibig sabihin, gumagaling. Yung iba ay hindi talaga. But, sa kalagayan po na ito ni Juan de la Cruz, makikita nyo yung kahirapan. Hirap huminga, hirap gumalaw, ang daming mga aparatos na nakakabit sa katawan, and maybe most of you ay naka-encounter niyan. Ako po, 2 sa mga naging kaibigan ko ay napuntahan ko mismo na naka-confine sa ICU. Doon po sa Manila Sanitarium. Yung sanitarium po yan ay magandang ospital po yan. Seventh-day Adventist po ang may-ari niya. Magandang ospital yan, doon po sa Maynila. At maganda po yung facility ng kanilang ICU. Pero kahit na gaano kaganda ng ospital, hindi naman yung ospital ang binibisita mo, kundi yung pasyente. Yung kalagayan ng pasyente ay laging miserable. Mahirap. Kaya isa sa mga lugar na ayaw kong puntahan, ospital. Hanggat maaari, ayaw kong puntahan ang ospital. Kasi maaawa ka sa mga tao doon. Okay? Anyway, pero tingnan natin si Juan de la Cruz, 40 years earlier. Sino ba si Juan de la Cruz? Sino ba si Juan de la Cruz 40 years earlier? Let's turn the pages of his life 40 years. Maaring si Juan de la Cruz ay kilala ninyo. Okay? Si Juan de la Cruz ay ipinanganak, napaka-gwapong bata. At natural sa mga nanay na nandito, sabi ng Bible, a woman, when she is in travail, hath sorrow. Habang siya ay nagli-labor, merong grabing sorrow, grabing pain. Di ba? Naranasan nyo naman. Ako, hindi ko pa naranasan yan. Pero alam ko, kayong mga nanay, naranasan nyo yan na kapag kayo ay nagli-labor, ay talagang grabe ang pain. Because her hour is come, but as soon as she delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. John chapter 16, verse number 21.
So sabi ng Bible, yung isang babae na habang siya ay nagli-labor, grabe yung pain, yung sorrow na kanyang nararamdaman. Ano? Ayaw ko na talaga! Last na to! Di ba? Tapos sisisihin yung kanyang asawa, ikaw talaga! Pedro! Humanda ka! Kasalanan mo to! Oh. Pero less than a year, yun na naman ang eksena. Di ba? So, pero kapag nakita niya na yung kanyang anak, hindi ba masaya? Makakalimutan lahat ng sorrow. Makakalimutan lahat ng pain kapag nakita niya na yung kanyang anak. Lalo na kung ganyan kagwapo, no? Yung anak, blue eyes, tapos talagang napaka cute pa, para si Celso lang, di ba? Oh, so talagang ganda, talagang makakalimutan mo yung pain. Okay? Now, katulad ng typical na bata, si Juan de la Cruz ay lumaki at naging isang, toddlers. Di ba? Yan ang mga bata. Naglalaro. Hindi yan si AJ. Ano yan? Si Juan de la Cruz gani. So ayan. Diba, nakita nyo? Yung mga bata, naglalaro, masaya, at maaaring nag-aaway-away sila dyan, pero maya-maya, bati na naman sila. Ganyan ang mga bata eh. Di ba? Kung ano-anong mga laro. Noon, naalala ko, nung bata ako, pag umuulan, masaya kami pag umuulan. Ligo kami lahat sa ulan. Pag makita lang ng ibang barkada ko, sisilip yan sa bintana, ay, naliligo na si ano. Hala, sunod-sunod na yan. Tapos doon mahanap kami ng mga malalaking bahay na merong yung gutter, yung alulod. Doon kami, silong kami doon, hilera kami. Hindi namin alintana kung may mga tae ng pusa. Ganyan noon. Tapos kapag medyo may konting baha, yung konti lang, dadapa din kami doon. Dapa. Sa kalsada yan, ha? Kayo ngayon, yak. Pero ganyan ang buhay namin noon. Ganyan ang buhay namin. Especially, imagine niyo na during our time, bihira pa yung sementado. Makikita mo yung tubig kulay chocolate, kulay brown. Ganyan. Tapos habang umuulan yan, bitin-bitin ka sa puno ng bayabas. Tapos gagawin namin, aalugin namin yung puno. Habang inaalog yung puno, nandyan yung ibang kasama namin. Naliligo din sila habang inaalog mo yung puno. Ganyan ang laro namin noon. Masaya kami pag umuulan. So, ganyan si Juan de la Cruz. Okay? And then, of course, lumaki si Juan de la Cruz. Nag-aral sa isang napakaganda at napakagaling na eskwelahan. So, nag-aral siya ng mabuti. Talagang sabihin na natin, iginugol niya yung kanyang sarili sa kanyang pag-aaral. And of course, pagkatapos niyang mag-aral, nakagraduate. Okay? Nakagraduate at pagkatapos, naghanap ng trabaho, and to cut the long story short, eto na si Juan de la Cruz. Now, as far as material, physical possession is concerned, a blessing, a success in life. Sabihin na natin ganyan. Okay? So, ganyan na yung kanyang kalagayan. At alam ko, bawat isa sa atin ay nangangarap ng ganyan. Right? Wala naman dito sa atin na sasabihin natin, hindi, ayokong yumaman. Napaka-ipokrito mo naman. Wala. Lahat tayo kailangan natin ng pera. Pero sinasabi ko nga sa inyo, wag mong mamahalin yung pera ng higit pa sa Diyos. Sapagkat walang masama sa pera. Walang masama sa kayamanan. Walang masama sa edukasyon. Inuulit ko, walang masama sa edukasyon. Walang masama sa pera. Wag mo lang mamahalin ang edukasyon mo or yung pera mo ng higit pa sa Diyos. Because the love of money, again, the love of money
Not the money per se, but the love of money is the root of all evil. Okay? So, ayan na si Juan de la Cruz. Ngayon, mga kapatid, tama ba yung equation? More money, more happiness. More money equals more happiness. Oh, ang sarap siguro ng buhay niya, nakahiga sila sa dollar. No? Wah, hayahay talaga ang buhay niya. At hindi yan si EJ. Kayo naman, lagi na lang si EJ ang... Lagi nyo na lang nakikita, hindi yan si EJ. Oh. So, ang question ngayon sa atin is, yung equation na more money equals more happiness. Okay? Yan ngayon yung isosolve natin. Now, yan si Juan de la Cruz. Yan yung other side. Sabihin na natin, yan yung sa side ng rich. Okay? Now, let's meet another person. Ayan na si Juan de la Cruz, after 40 years. Yan na yung kalagayan niya. Okay? Tapos, after a few days, si Juan de la Cruz, yan na si Juan de la Cruz. You know what I mean, di ba? Okay? So, meet Maria de los Santos. Okay? So, ibang persona na naman ito. Fictional ha. Again, inulit ko, fictional. Kanina si Juan de la Cruz, maganda yung naging buhay niya, nakapag-aral, materially blessed, at after 40 years, cemetery. Eto ngayon si Maria de la Cruz, de los Santos. Sabihin na natin. Okay? Kabaliktaran, kay Juan de la Cruz, si Maria de los Santos, hindi nakapag-aral. Sabihin na natin na lumaking mahirap, pinagkaitan ng edukasyon, poverty, or not just poverty but below poverty. Sa maagang buhay niya, sa batang gulang niya, natuto siyang magtrabaho. Bakit? Wala siya sa school, wala silang pera, wala silang pampaaral. So, maaring natuto siyang magbasa, magsulat, doon lang sila sa kalsada. Pero wala silang school. Hindi siya napagkalooban or hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa isang napakagandang school at matuto ng mga math, ng science, ng HECASI, ng PE, at lalong-lalo na yung paborito niyong recess. Na? Hindi siya nakapunta sa ganyan. So lumaki siyang mahirap, bata pa lang nagtatrabaho na siya sa basurahan. Hanggang si Maria lumaki sa kalsada, natuto ng mga kung ano-anong bisyo sa buhay. Drugs, alcohol, prostitution. Bakit? Kailangan niya ng pera para mabuhay. Wala naman siyang alam na trabaho, maliban na sa nakikita niya sa kalsada. Bakit? Wala siyang pinag-aralan So ganyan na naging kalagayan niya. I mean, sa tingin natin bilang isang tao, talagang masaklap ang kinahinatnan ng buhay ni Maria. Okay? So, ang naging dulo, correctional. Kulungan. Nakulong. Dahil nga doon sa kanyang mga naging buhay. Malungkot, pero nung nakalaya siya, nakapag-asawa, at dito siya tumira. Ganyan yung buhay niya. Nakapag-asawa siya, tapos ganyan pa rin yung kanyang tinitirahan. Nagkaroon ng anak. Sa palagay ninyo, magsusumikap kaya si Maria na yung anak niya ay hindi na magaya sa buhay niya? Yes, bilang isang mabuting magulang, di ba? Kaya nga yung karamihan ng mga parents ngayon, grabe ang pagtatrabaho kasi ano ang thinking nila? Anak, yung hirap na dinanas ko, ayaw ko nang madranasan mo pa.
Di ba? Ganyan ang thinking ng maraming mga parents. Ganyan ang nangyari kay Maria. Kaya lang ang problema, nung pinag-aral niya ang kanyang mga anak, nung matanda na si Maria, siya na lang mag-isa. Yung mga anak niya, nakapag-aral. Yung mga anak niya, maaaring may pamilya na at maganda na ang buhay. Pero si Maria, nanatiling mag-isa. Kaya, namatay na. Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo mga kabataan, paulit-ulit. Ang sabi ng Bible, kapag matanda na yung nanay nyo, wag ninyong i-disrespect. Do not disrespect your mother, even your father when they are old. Do not. No yan para sa isang Kristiyano. Bakit? Hindi ka mananagot sa batas ng tao pero mananagot ka sa batas ng Diyos. Maniwala ka sa akin, never na pinagpala ng Diyos ang isang anak na disrespectful sa kanyang parents. Never. Hindi talaga. Ever since nakita ko yan, hindi talaga. Maaring may education ka. Maaring sa harapan ng mga amigo-amiga mo, okay ka kasi mabait ka sa kanila eh. Oh. Pero ang totoong ikaw ay kung sino ka sa pamilya mo. Kasi ang tao pwedeng mag-project. Pwede akong mabait sa iyo. Pero kung sino ako sa loob ng bahay ko, yun ang totoong ako. Naunawaan nyo ba? Kaya kayong mga kabataan, kahit na yumaman man kayo or maangkin nyo ang buong mundo, do not disrespect your parents. Kahit na yung parents nyo hindi nakapag-aral, kahit na hindi marunong yan magsulat o hindi marunong magbasa, at ikaw nakagraduate ka ng doctorate o kung ano-anong mga doktor ang tinapos mo, wag mong i-disrespect yung magulang mo. Remember, the Bible says, the first commandment with a promise, honor thy father and thy mother. Kaya talagang isinisigaw ko palagi dito yan, especially sa mga kabataan. Kasi marami ako nakikita mga disrespectful na mga kabataan ngayon nakapag-aral lang, nakapagtrabaho lang, nagkaroon lang ng sweldo, disrespectful na doon sa kanyang nanay. Kasi yung nanay niya hindi nakapag-aral, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Yung iba nga nakapag-aral na yung nanay, dinidisrespect pa rin eh. How much more yung hindi nakapag-aral yung nanay, di kawawa naman. How much more kapag hindi nakapag-aral yung tatay, baka sinisipa-sipa na lang nung anak. My goodness. Wag niyong gagawin yan. Kung kayo ay miyembro ng church na ito at young people kayo ng church na ito, wag ninyong gagawin yan. At hanggat maaari, wag niyong ipapabalita sa akin kasi kaaway niyo ako. Okay? Next. Nag-iisa na lang si Maria. Matanda na siya eh. At alam niyo kung ano nangyari? Sa kalsada na lang siya nakatira. Anyway, ang sabi niya, sanay naman ako sa hirap. Pero ang totoo, yung una, si Maria, dala-dala yung gamit, punta dun sa bahay ng isang anak. Titira doon ng 2 araw, 3 araw, sasabihin ng anak, Ma, doon ka naman kay kuya. Punta na naman doon kay kuya, sa isa pa niyang anak. Titira ng 2 araw, sasabihin ni kuya, Ma, doon ka naman kay bunso. Naunawaan niyo ba yung kalagayan ng mga matatanda ngayon? Palipat-lipat na lang doon sa bahay ng kanyang mga anak. Pero walang anak na gustong mag-alaga ng parents. Reality? Yes. It is a reality. Walang anak. Bihira ang anak na tumatagal na mag-alaga doon sa kanyang mga magulang kapag hindi na kaya. Pero isipin nyo palagi, hindi kang magiging ganyan kung hindi ka pinagtiyagaan ng nanay at tatay mo. Okay? That's why you are a watchman. Anong nangyari? Nakatira sa kalsada, mag-isa, sa kalsada na lang rin siya namatay. Found dead.
sa kalsada. Inilibing, nalaman na lang ng mga anak, oy, si mama patay na. Ah, okay. O di, ilibing natin. Naunawaan niyo yung realidad ng buhay? Yan ang buhay ng mahirap. Mahirap. Mahirap maging mahirap. Naunawaan niyo ba? So, yung isa, si Juan de la Cruz, sabihin na natin materially, successful. Si Maria, no, hindi naging successful sa buhay. Pero ang sabi ng Bible, the rich and the poor meet together. In some point of time, saan kaya sila pwedeng mag-meet? Napansin nyo ba na yung mayaman at saka itong mahirap, parang wala kang makita, sa ibabaw ng mundong ito, wala kang makita na pwede silang magtagpo. Pero may sinabi yung Bible na mag-meet sila. Okay, tuloy natin. Balik tayo doon sa question natin kanina. Ano yung equation? More money, more happiness. Now, totoo kaya yan na more money, more happiness? Ano kaya ang reality sa kalagayan na yan? Now, meron po akong ipipresent sa inyo. Actually, marami akong record nito Kung di ako nagkakamali sa database ko, meron akong record na 101. Ito po ay mga famous celebrities and artists around the world. Pero pumili lang po ako ng konti para just to save time. Now, tingnan nyo po. The rich and poor meet together. The Lord is the maker of them all. Rich and poor, saan sila magmi-meet? Yan ang hahanapin natin. Sasagutin natin yung equation, more money is equal to more happiness. Now, itong si, anong tawag dito? Itong si, Juan de la Cruz, at saka itong si Maria de los Santos. Oy, ayaw. Okay. More money, more happiness. Tingnan natin. Sabi, una, kilala nyo to. Marilyn Monroe. Love interest, Elvis Presley. Okay, of course, yung mga kabataan dito, maaaring hindi nyo nakilala yan. An iconic and beloved American actress, model, and singer whose career spanned the 1950s and 1960s. August 5, 1962, Monroe was found dead in her home in Los Angeles, California. She had died from an overdose of barbiturates, a type of drug used to treat anxiety or sleep disorders. It is believed that Monroe's death was intentional as she had a history of depression and had attempted suicide several times in the past. 1950s and 1960s, kilalang-kilala si Marilyn Monroe. At sabi ko nga sa inyo, one of an iconic and beloved American actress, model, and singer. Kilalang-kilala yan, pero nag-suicide because of anxiety and depression. Okay? Another one. Kilala niyo to, Robin Williams. Di ba kilala niyo si Robin Williams? An American actor and comedian who rose to fame in the 1970s with his role in the television series Mork and Mindy. His humorous and often manic style of comedy earned him legions of fans around the world. August 11, 2014, Williams was found dead in his home in Tiburon, California. He had hanged himself. Binigti niya yung sarili niya with a belt from a doorknob. Yung belt, tinali niya sa liig niya, itinali sa doorknob. Shocking many people who had known him to be a positive, happy person. However, those close to him knew
that he had been battling depression for years, and his suicide was likely a result of his mental health struggles combined with his recent diagnosis of Parkinson's disease. Now, ano ang nagdulot ng suicide ni Robin Williams? Depression. He hanged himself. Si Marilyn Monroe, overdose. Drug overdose. Okay, another one. Konti lang to, wag kayong mag-alala. Vincent van Gogh. Okay, alam nyo ba yung kanta na Starry, Starry Night? Na 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 na. Ano ang title ng kanta na yon? Vincent. Hindi. Ang title ng kanta na yon ay Vincent. Ang Starry, Starry Night is a painting. Okay? Painting yon. Ang title ng painting ay Starry, Starry Night. At ang nag-paint noon ay si Vincent van Gogh sa Netherlands. Okay? Kaya ang title ng kanta ay Vincent sapagkat iyon ay tribute, yung kanta na yon ay tribute kay Vincent na nag-drawing or nag-paint nung painting na Starry, Starry Night. Okay? Hindi Starry, Starry Night ang title nun ha. Vincent. Now, sino to si Vincent van Gogh? A Dutch post-impressionist painter whose work has profoundly influenced the world of the art in the 20th and 21st century. Okay? Despite his modern-day success during his lifetime, Van Gogh was largely poor and unrecognized. Mahirap pa siya niyan. And he was unrecognized. Hindi siya popular. Actually, naging popular lang siya pagkatapos niya mamatay. Okay? At yumaman lang yung family niya pagkatapos niya lang mamatay. Okay, tuloy natin. His struggles with mental health, including depression, psychotic episodes, and delusions often caused him to neglect his physical health, leading to malnourishment and alcohol abuse. On the morning of July 29, 1890, he was found dead in his room in northern France. It is believed that Van Gogh had shot himself in the stomach with a revolver. Binaril niya yung sarili niya sa stomach. Nagpakamatay, in short. Okay? Next. Kurt Cobain. Siguro kilala ito ng mga kabataan. Nirvana. Panahon namin ito. Inabot ko ito eh. Kurt Cobain. High school ako nito. Yung Nirvana. Okay. A respected and beloved figure in the music industry and his influence on rock music and popular culture is undeniable. His songwriting was raw and emotionally powerful, and his voice had a unique quality that resonated with music fans across the world. Cobain's mental health issues had been a source of inner turmoil for years, and he had been struggling with addiction and depression. Before his death, he became increasingly isolated, and his worsening physical and mental health problems caused him to turn to drugs and alcohol as a means of escape and solace. He had also expressed thoughts of suicide in interviews and lyrics. Again, anong problema nito ni Kurt Cobain? Depression. Drug abuse. Alam niyo ba kung ano yung Nirvana? Sino nakakaalam kung ano ibig sabihin ng Nirvana? Total happiness. Okay, ano pa? Total state of peace. At ang Nirvana po, may kinalaman yan sa tinatawag na karma or yung tinatawag na reborn and reborn and reborn. Anong tawag doon? Reincarnation. Hindi tayo naniniwala sa reincarnation but we believe in born again. Ano po yung karma para malaman po ng iba? Ang karma ganito, kapag ikaw ay salbahe sa ibabaw ng mundong ito, pag ikaw ay namatay, muli kang mabubuhay, pero dahil salbahe ka, maaring lamok ka lang or langaw ka lang. That is karma. So ang karma ay nangyayari after death.
Hindi yung sa buhay na ito. Usually, ganyan lang sinasabi natin, ayan, na-karma ka na. Hindi. Pag sinabing karma, after death pa yan. Mga Hinduism, paniniwala ng mga Hindu and Buddhism, yan ang paniniwala nila. But of course, sa Christianity, walang ganyan. All things work together for good to them that love God. Yan sa Christianity. Okay? So, etong si Kurt Cobain, dahil naniniwala siya sa total state of peace and happiness, kaya ang gusto niya, putulin na agad yung buhay niya. Kasi wala siyang kapayapaan sa ibabaw ng mundong ito. Kaya gusto niya putulin na agad yung buhay niya sapagkat akala niya okay siya para in next life, okay yung buhay niya. Kapag mabait ka sa buhay na ito, kapag ikaw ay namatay, pag sa susunod na buhay mo, maaring kalabaw ka or baka. Yeah. Kaya ang mga baka sa kanila ay hindi pinapatay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ayon sa kanila, yun ay kaluluwa ng kanilang mga kings, rulers, and even mga kilala at mga mababait na mga monks. Mababait na tao. Okay? Tuloy natin. Bago tayo mag-break. Kurt Cobain. Another one. Ernest Hemingway. Sa mga literature student, kilala niyo to. Writer, author, novelist. An American journalist, novelist, short story writer, and sportsman. He is considered one of the most influential writers of the 20th century, and his works are known for their simple yet powerful prose. Hemingway committed suicide in 1961 at the age of 61 by shooting himself with a shotgun at his home in Ketchum, Idaho. He had been in ill health for some time, suffering from depression, anxiety, and high blood pressure. He was also a heavy drinker, which contributed to his health problems. Again, depression, anxiety, he shot himself. Another one. Bilisan natin ng konti. Kate Spade. Sa mga mahilig sa bag. Spade. Kilala nyo to. Kate Spade. Mamahalin tong brand na ito. Mahilig sa bag, sa mga dress. Meron bang relo na Kate Spade? Relo, shoes. An American fashion designer and businesswoman who is best known for co-founding the fashion brand Kate Spade New York. Siya yun. Yung Spade, yung Kate Spade na brand. Siya yun. On June 5, 2018, Spade was founded in her Park Avenue apartment in Manhattan, New York City. She had hanged herself, binigti niya yung sarili niya, hanged herself with a scarf on a doorknob in a suicide note addressed to her 13-year-old daughter, Frances Beatrix Spade. She asked her to forgive her and told her that she loved her very much. It is believed that Spade's death was caused by her long-term battle with depression and anxiety. Okay? Another one, number 7. Second to the last. McAfee, John McAfee. Sa mga nagko-computer, kilala nyo to si John McAfee. McAfee antivirus. Kilalang kilala yan. Alam nyo yan. Okay? And a British-American businessman and computer programmer who founded the software company McAfee Associates in 1987. He was an influential figure in the world of cryptocurrency, a vocal critic of internet security, and the creator of the first commercial antivirus software. Kaya kilalang kilala yung McAfee. College pa lang ako, yan ang gamit namin, McAfee Antivirus. Okay? February 23, 2021, he was founded in his prison cell kasi siya po ay nakasuhan ng tax evasion, kaya siya nakulong. At doon sa kulungan niya, at the age of 75, he had been incarcerated at the Federal Correction Institution in Barron, Kentucky since December 2020 on charges of tax evasion. An autopsy revealed that he had committed suicide by hanging himself with a bedsheet. Okay, last. Siguro kilala nyo rin ito. Chris Benoit, WWE wrestler. Ako, inaabot ko pa to eh. An iconic professional wrestler who was celebrated for his incredible talent in the WWE. He was a 2-time World Heavyweight Champion and had an impressive 4 World Tag Team Championship wins. Unfortunately, on June 25, 2007, Benoit's life tragically ended in a disturbing suicide. He was found dead in his home along with the bodies of his wife and son.
pinatay din niya yung kanyang asawa at anak. It is believed that Benoit had strangled his wife, sinakal, his wife and son before hanging himself with a weight machine cord. Alam niyo yung weight machine? Yung lateral, yung ginaganon, yung may bakal na cord. Doon niya binigti yung kanyang sarili. Pero pinatay niya muna yung asawa at anak niya. Now, question. Sige. Itong mga taong ito, professional, sabihin na natin maraming pera, pero bakit nagpakamatay? May nakita ba kayong common sa marami sa kanila? Na cause kung bakit sila nag-suicide? Depression and anxiety. Kaya nga, do you understand, pag hindi nyo dinil yung inyong depression? That's why lagi ko sinasabi sa inyo, pag umabot na kayo sa anxiety, depression, huwag kayong magkulong, lumabas kayo. Pag yung feeling nyo na ako na lang dito na lang ako. Pag feeling nyo na lang ganyan, that is the time na lumabas ka at makipag-usap ka. Sapagkat kapag mag-isa ka na lang, dyan paglalaruan ng dyablo ang utak mo. Maraming pera itong mga taong ito. Again, meron ako sa database na 101 celebrities and personalities na napakayaman. Some of them, hindi ko na isinama dito kasi yung iba, hindi nyo kilala eh. But some of them are millionaires and billionaires. Dollar po ang tinutukoy ko, dollar. Pero nagpakamatay. Samantalang yung mahihirap, nagpapakamatay magtrabaho para magkapera. Pero yung mayaman naman, nagpapakamatay dahil marami na silang pera, depressed na sila. Baliktad, no? Oh. So, is it true that more money is equal to more happiness? No. No. Yung mga mahihirap, ang lagi nilang sinasabi, magkaroon lang ako ng pera. Magiging active na ako sa church. Ganyan palagi sinasabi niya, magkaroon lang ako ng pera, magiging active na ako sa church. Wrong. Bakit? Kapag ganyan ang attitude mo, pag nagkaroon ka ng pera, yung pera na yan ang mas lalo magpapalayo sa iyo sa church. Sapagkat kung wala ka pang ang pera alam mong kailangan mo ng Diyos, hindi ka nga lumalapit sa Diyos, how much more pag may pera ka na? You see? So, depression and anxiety, kaya napakadelikado Do you understand kung bakit importante sa church ang fellowship? Para magkapalagayang loob tayo at makita natin yung problema ng isa't isa at matulungan natin yung isa't isa. Okay, tuloy po natin. Malapit na tayo. Again, rich and poor meet together. What do you think? Saan sila magmi-meet? Sa? Okay. Rich and poor meet together. Saan magmi-meet? Kamatayan. Diyan lamang magmi-meet yung mayaman at saka yung mahirap. Diyan lamang sila magpapantay. Bakit? Halos parehas sila ng sukat ng kabaong. Halos parehas sila ng sukat ng lupa. Kapag ang tao buhay pa, may hasyenda, yung isa, walang lupa. Pero pag ang tao namatay na, whether mayaman yan o mahirap, halos magkaparehas lang kayo ng sukat. At halos magkaparehas lang rin ng lalim, 6 feet under the ground. So diyan lamang magmi-meet yung mahirap at mayaman pagdating sa kamatayan. Okay? Job chapter 14, pakibasa. Job 14, beginning from verse number 10 down to verse number 14. Sige, sino pwede magbasa? Sige. Tapos magbe-break tayo 10 minutes. Sige. Job chapter 14 verse number 10. But man dieth and wasteth away, yea, man giveth up the ghost, and where is he? As the water fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up, so man lieth down and riseth not, till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep. O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember me.
If a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Now, anong sabi ng Bible? There is an appointed time. A man will die. Okay? Man will die. Mamamatay ang tao. At sabi ko nga po sa inyo, yaan yung point of meeting place between ng mahirap at saka ng mayaman. Yung kamatayan. Now, sabi ng Bible, Hebrews 9:27, very familiar passage. As it is appointed unto men once to die, but after this, judgment. Death is an appointed time. Whether may pera ka o wala, death is an appointment. And death is sure. Nakuha niyo po? Now let's go back to Juan de la Cruz. Do you understand that Juan de la Cruz may be your father? Maaring siya ang tatay mo. Or maybe siya yung kapatid mo. Ibig sabihin, isang araw, imimit niya yung kanyang point of origin, or I mean, yung kanyang point, yung kanyang finish line, which is what we call death, kamatayan. So maybe si Juan de la Cruz ay one of your acquaintance, kakilala mo. Hindi mo man siya gaanong kaibigan or but kakilala mo. Or maybe si Juan de la Cruz ay isa sa mga classmate mo. Mga estudyante, maaaring si Juan de la Cruz ay classmate mo. Or maaaring si Juan de la Cruz ay ka-office mate mo, kasama mo sa trabaho. Or maybe si Juan de la Cruz ay isa sa mga kamag-anak mo. Pinsan, paka-isa ba tawag doon? Paka-isa, paka-dua, paka-tulo, hanggang paka-100. Maaaring isa sa mga kamag-anak mo si Juan de la Cruz. Or maaaring, pinsan mo, si Juan de la Cruz. Or maaaring, kaibigan mo. Best friend, beast friend, or ano pa man, basta't kaibigan mo. At sinasabi ko sa iyo, anyone na kakilala mo, kamag-anak mo man, kapamilya mo, classmate mo, ka-office mate mo, darating po sila sa punto ng tinatawag na kamatayan. Si Maria ay also maybe your mother, your cousin, your sister, any of your acquaintance, your classmate, your relative, friend, or maybe an office mate. Sa madaling salita, ito pong dalawang character na ito, si Maria at saka si Juan de la Cruz, kakilala mo. Sa pamilya mo, may kakilala kang Juan de la Cruz, may kakilala kang Maria de los Santos. Maaring hindi ganun ang pangalan nila, pero kilala mo sila. Sa school mo, may ganun ka rin kakilala. Sa trabaho mo, may ganun ka rin kakilala. At kahit saan ka pumunta, meron kang ganun kakilala. Na ano yun? Maaring mahirap siya, maaring mayaman siya, pero isang araw, darating sila sa tinatawag na kamatayan. Now, as a watchman, ano ang trabaho ng watchman? Number 1? Ulit. Anong trabaho ng watchman? Number 1? Hear the word. At yan yung nangyayari ngayon sa atin. Second na trabaho ng watchman? To warn the people. At yan yung dapat nyong gagawin after this. Okay? Sabi ko sa inyo, si Juan de la Cruz, si Maria de los Santos might be one of your acquaintance, relative, cousin, or whatever. At darating sila sa punto ng kamatayan. That's why it is our responsibility to warn them because tayo po ang nakapakinig ng salita ng Diyos. Okay? Now, mga kapatid, tandaan nyo po, etong si Maria at si Juan de la Cruz, ang kailangan po nila ay kaligtasan. Sapagkat eventually darating sila sa kamatayan. Now, pakibasa yung John chapter 3, verse number 15 to 17. John chapter 3,
verses 15 to 17. That whosoever believe in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Now, ano ang kailangan ng tao in order for a person not to perish? Ang kailangan niya ay eternal life. At yung eternal life na yan, ayon sa verse number 17, ay masusumpungan lang natin sa pamamagitan ng only begotten Son. You see, kaya po yan yung dahilan kung bakit isi-share natin ang Panginoon. Sapagkat yun lamang ang kasagutan sa problema ng tao. Yung equation natin kanina, more money, more happiness, it is not true. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Ang katotohanan ay kapag meron kang Diyos sa puso mo, yaan yung satisfaction. Yaan yung real happiness. You see, sabi ni D.L. Moody, I try to lose no opportunity of urging people, ibig sabihin persuading people, by every means in my power to the constant study of the wonderful book. Anong sabi ni D.L. Moody? Sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng Diyos at meron siyang mamimit na tao, ang ginagawa niya is to urge or to persuade or to push or to convince the people na mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit? Mula sa salita ng Diyos, ang tao ay magkakaroon ng eternal life. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Naunawaan niyo po mga kapatid?